Lalong babaon. Pero ang gagawin natin, i-replace natin. So, anger. We must replace anger with love. Galit na galit ka sa asawa mo, niloko ka, replace it with love. Ang hirap, pastora. Pero sinabi ko nakarating ko, if the love of God was shed in our hearts, kaya mo magmahal, di ba? Unconditionally. Love your enemies. Do good to those who hate you and spitefully use you. Alam ba, the best way to lose an enemy is to treat him like a friend. The best way to lose an enemy. Sino may mga kaaway dyan? Inaaway ka. Di ba? Wala siyang karapat ng away ka, pero inaaway ka. Alam mo, the best way to lose them, the enemy, at magkikaibigan mo, treat them like a friend. Wala ka lang, kaaway. At kahit galit na galit ka sa isang tao, sinaktan ka, ginagamit ka lang, alam mo yon? Ito, pinakamagandang gagawin mo para sa kanya. Pray for her or for him. Pag-pray mo siya. Walang taong nananalangin para sa kapwa niya ang hindi naging concern sa pinag-pray niya. Bakit? Kapag nagpe-pray tayo, anong meron doon? Di ba? Yung heart natin, yung love natin sa tao pinag-pray natin. Kaya kung galit na galit ka sa isang tao, pag-pray mo. Galit na galit ka sa asawa mo, pag-pray mo. Araw-arawin mo, mayan kaya. Galit na galit ka sa amo mo dahil inaapi ka, pag-pray mo lagi. O yung alaga mo, you'll see the difference. Kasi hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen. So, ano ba? Replace fear with faith. Marami kang natatakutan, i-replace mo ng faith. Replace complaining with gratitude. Replace bitterness with forgiveness. Maraming taong bitter. Pero matutunan tayo magpatawad. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, matuto ko na magpatawad. Sige po, sabihin niyo. Matuto ko ng magpatawad. Minsan sinasabi natin, pero hindi natin ginagawa. Judgment with acceptance. No? Replace judgment with acceptance. May hindi tayo musga ng kapwa, hindi naman natin alam kung ano talaga nasa isip niya. Eh siguro yun. Alam mo yan, nag-jump tayo into conclusion, hindi naman natin alam talaga kung ano nasa kalooban niya. Yan. Kung ikaw feeling sorry, mga kunyang lang kami dito, i-replace mo to with helping someone else. Amen? Sa mga kapatid ko, evaluate natin ngayon ang ating mga sarili. Gusto kong magkaroon tayo ng konting katahimikan. Evaluate natin ngayon. Ano bang mga attitude ko, area ng buhay kong dapat baguhin? Meron ba? Ano mga dapat na ituwid? So kung namumuhay pa tayo sa unforgiving attitude, namumuhay tayo sa mga bitterness, sa anger, complaining, grumbling, mga kapatid ko, hindi yun ang kalooban sa atin ng Panginoon. Kung mga sinabi ko kanina, let the mind of Christ be upon us. A humble mind. The attitude of Christ. Sa oras na ito, tumayo tayo lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Kung hindi natin na-enjoy yung life natin dito, baka merong attitude problem. Baka meron tayong attitude problem. Ang gusto ng Panginoon na buhay na meron tayo, buhay na ganap at kasiyasiya. An abundant life, yun ang kalooban ni Lord para sa atin. So kung feeling natin yan, ba't ganun, laging kulang, hindi ako kontento, ang dami ko pang hinahanap sa buhay, baka hindi natin nakikita yung mga bagay na mabubuti na ibigay sa atin ng Panginoon. So sa oras na ito, gusto kong magpalinis tayo ng ating mga puso sa Panginoon. Gusto kong evaluate natin ang ating mga sarili, yung ating kalooban. Kayo lang ang nakakakita niyan. Kayo lang ang nakakaalam ng inyong mga puso. Kayo lang ang nakakaalam ng kung anong mga nararamdaman niyo sa inyong mga kalooban. Sige po, lumapit tayo. Honestly. To the presence of God. Let us confess anumang mga ungratefulness meron dyan. Anumang bitterness na meron dyan.